So, okay guys, no, nandito ako ngayon ulit, nagbabalik ako ngayon. Then, ang ituturo ko ngayon sa inyo is tatlong chords. So, tatlong chords na ituturo ko sa iyo kasi kung napanood mo yung una nating video, is naturuan na kita kung paano mag C, no? C chord. Ngayon, tatlong chords, tatry natin tatlo, no? So, ang gamit-gamit ko nga pala ngayon is Enya. Enya to ng next gen. Next G2 pala, sorry. Yan. Meron niyang LCD. Then, meron tong speaker na built-in. Yan. With effects. May mga effects yan. So, ito yung gitara. Yan. Ganyan kakapal. So, Enya Music. Shoutout. No? Yan yung tunog ng Enya. So, yung una nating tinuro is C. No? Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is magko-chords ka ng A minor, D minor, at G. No? So, pababa ang gagawin natin ngayong chord progression. No? So, A minor, D minor, G. Kumbaga, pababa, paakyat. Ganon. Simple-simple lang. Nasa pangatlong tatlong fret lang tayo. Lagi dito muna tayo magsisimula, no? Then ngayon, ang focus natin ngayon sa gitara, simulan na natin. Then lapit akong konti, yan. Ang daliri mo nasa pangalawang fret, ito ang gagamitin natin. Then nasa pangatlong sa number 4 na strings, no? Dito. May ilalagay yan. Then ito ngayon ang kasunod. Ito. Ang daliri natin. Lalagay mo dito sa ilalim niya. Sa pangatlong string. Pangalawang fret pa rin. No? Ayan siya. Magkasunod. Then, itong isa, dito mo siya ilalagay. Sa unang-unang fret sa pangalawang string. Yan. So, ngayon, ayan ang A minor. No? Testingin mo siya, strumming mo siya pababa. Yan. No? So, ngayon, pwede mo siyang i-plucking. So, yung plucking na yan is, yun yung paisa-isa mong i-click yung chords. Katulad nito. No? Ang strumming naman ng pababa is pag ganito. Yan. So, ngayon, yan ang A minor. Tandaan mo. Sunod natin is D minor. Ang susunod naman, di ba nakaganyan tayo? Ang technique, ito naman ang gagamitin. Ito. Lilipat mo lang siya dito. Ibababa mo lang. Ganyan. No? Para mabilis mo siyang makuha. Then, dito. Tapos, dito sa babang baba. No? So, unang-una, third string, second fret. Third fret, second string, no? Tapos, sa first fret, yun yung first string. Yan, ganyan siya. D minor. Ang tunog ng D minor is ganito. Yan. So, yan ang tunog niya ng D minor. So, magsisimula ka, mag-click dito sa D. Ito yung D. Pang 1, 2, 3. Pangatlo. Sorry. Ito pala, dito pa lang simula ng bilang 1, 2, 3, 4. Pang-apat na string. Galing sa baba. Yan. Yan siya, no? D minor. So, ngayon, ang next natin is G. So, pagkagaling dito, ito yung pinakamadali. Kasi, lalagay mo lang to dito. Itong maliit mong daliri. Lagay mo lang dito. Tapos, iaangat mo lang dito sa taas. Yan, G na yun, no? So, unang-una, ito nakalagay na, galing kang D minor, tatanggalin mo lang to. Matitira itong isa sa pangatlong fret. Ngayon, lalagay mo tong isa, no? Sa pangatlong fret pa rin, sa unang strings. Then, ito, ang gitna, ilalagay mo dito sa taas. Pangatlong fret, pantay-pantay sila. Yan, pantay-pantay yan. Then, itong isa na to, lalagay mo dito sa baba. Yan. Sa pangalawang fret, pang 5 strings. No? Ito. Ganyan.
So, ang strumming nito is isang buong strings. Yan. Simula sa taas ang pag-strumming niya, no? Simula sa taas. Ngayon, pag pinlaking mo siya, ganun ang tunog niya dapat, no? So, ulitin natin, D minor, tapos, A minor, then, D minor, sunod, G. Yan yung chords natin ngayon, no? So, A minor, D minor, then G. Yan. Sa tatlong chords na yan, marami kang magagawa. So, dito, A minor, D minor, tapos G, tapos, yung tinuro ko nung unang-una sa video, no? C. Yan. Kumbaga, iikot-ikot lang yung daliri mo sa pangatlong fret. Ganito, testing. Yan, ganun lang siya kadali. So, pagkagaling mo ng G, no? Tapos magsisi ka. Yung tinuro ko sa'yo kung paano mag-C. Yan. Pero ngayon, dito tayo sa, diba, galing tayo sa unang session natin, C. Then, A minor. Diba? Tapos ibababa mo lang. A minor. Tapos, baba ulit, D minor naman. Tapos, ang pinakamadali sa lahat, yung G. Yun. So, ang technique is, huwag ka magmamadali. Then, siguraduhin mo lang na ilalapat mo maigi yung daliri mo. Mabagal lang. Kahit huwag mo munang patunugin. Simulan mo lang sa konti-unti. Kung di mo kaya, yan, ganyan. Tapos, practicein mo pa ganyan. Kahit huwag mong patunugin, practicein mo lang. Basta pumorma yung daliri mo, makuha mo information ng chords. Yan, madali lang yan. Ganun lang. Diba? Ganoon ang tunog niya. So, halimbawa, yung unang-unang tugtog, kadalasan, lagi kasi tayong nakahawak sa ganito. Then, ayan, mapuporma mo kaagad ng A minor. Ito, example. Yan yung mga example ng tunog ng sa A minor, no? So, darating din tayo dyan na meron tayong magtuturo din tayo ng mga paano yung mga exercise sa daliri. Pero unahin muna natin yung paggawa ng chords, no? Paano siya makakapag-chords? Paano ka makakapag-chords ng maigi, no? Tandaan mo, so, yung A minor, no? Dito sa fret, sa strings na to. Then, sa baba niya. Tapos, dito. Yan. Dito, yan. Then, D minor. Dito. Tapos, dito. Tapos, dito. Yan siya. Ngayon, G. Ito, ilalapag mo lang to dito. Yan. Tapos, angat mo to. Yan. So, marunong ka na ng 4 na chords na. Kung napanood mo yung video ko, meron ka ng 4 na chords na alam, no? So, hanggang dito na lang ulit yung ating video. Abangan mo yung sunod natin ulit na video na ilalabas natin ngayon. Then, may mga ituturo pa ako sa inyo na mas magaganda, no? So,